Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now officially doble-doble, no? 7,819 subscribers. Konti na lang guys, mag-8,000 na tayo. Kaya po, please keep on subscribing, helping, and sharing our channel to your friends and colleagues. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay yung papalit kay Sara Duterte. Okay? Yung papalit po kay Sara Duterte, no? Nasaan na nga ba 'yun? Wait lang ha. Kasi po, 'di ba? Alam naman natin na nag-resign na po si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Okay? Yan. So ano na po siya, no? Papalitan na po 'yan sa July 19 kasi po may 1 month notice si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Department of Education. So may mga nananawagan po na dapat guro ang papalit sa kanya, no? Tingnan po natin kung sino nga po ang papalit sa kanya, no? Okay, now ang ano po, no, ang mga napipisil na pwedeng pumalit kay dating kalihim Vice President Sara Duterte ay si Pangulong Bongbong Marcos. Yan, pwede po siya, no? Bakit kamo? Dahil nga po nung Department of Agriculture, di po ba? Sabi niya, gusto niyang tutukan. Ngayon, may mga nagsasabi po na para matutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang sa hanay ng edukasyon, no? Ang mga kaguruhan at ang mga estudyante ay dapat lang siya ang mamuno ng Department of Education. Ngunit kung hindi naman po siya, marami rin po nagsasabi na si Clarita Carlos, no? Yung Clarita Carlos, yung dating head po ng National Security. Professor po yan, dating professor, retired ng UP. Okay? Magaling po yan. So parang Briones po ang datingan yan, matanda, no? Pero tingnan po natin kung ano po siya. Magaling naman po siya. Okay? Tapos may mga nagsasabi din po na pwede si Fred Pascual ang pwedeng So ano po 'yan, no? Itong tatlong tao na babanggitin natin ay graduate po 'yan sa Universidad ng Pilipinas o University of the Philippines, no? Ang unang-una pong nasa listahan diyan ay si Senator Sani Angara. Si Senator Sani Angara po ay dating congressman ng Aurora. Ngayon ay senador, graduating na po yan hanggang 2025 na lang po yan unless otherwise tatakbo po yan bilang congressman ng Aurora, balik congressman siya o gobernador, kumbaga sa Aurora. Hindi po natin malaman, pero pwede po siyang magpa-appoint as cabinet secretary since yung mga batas na inaipasa niya at mga sinusog niya dyan sa Kongreso ay talaga namang para sa kabataan, para sa mga guro, para sa senior citizens, karapat-dapat lang na siya ay maging Department of Education Secretary. And then, hindi lang po yan, dahil nga po naman, anak po yan ng dating UP President na si Senator Edgardo Angara, no? Di ba? Anggara ng buhay. Di ba? Yun yung natin. Ang pangalawang po diyan ay si Marikina Representative Stella Kimbo, no? So matagal na pong yung mga taga Kimbo ay matagal na po yan sa Marikina. Okay? Ang alam ko po dito ay siya no? Ekonomista. Pero may mga nababalitaan tayo na ito ay dating guru pala, no? Dating guru sa private education, si Stella Kimbo. Okay? Pero nababalitaan natin, natatakbo ito bilang mayor ng Marikina City. Yan. Okay? Ang pangatlo po diyan ay ang dating presidente ng UP rin, no? Yung isa, si Sani Angara, ay anak ng Edgardo Angara, dating UP president. Pero ito, si Trade Secretary Alfredo Pascual ay, wag po tayo magkakamali ha, hindi po ito si Piolo Pascual, Alfredo Pascual.
Siya po ay secretary ng DTI, Department of Trade and Industry. Si Alfredo Pascual po ay 20th president ng University of the Philippines, no? Hindi ko po alam, no, kung ano nga, kung i-appoint ito mga to, ang siguro ang karapat-dapat diyan yung dalawa, Senator Sani Angara at saka si Stella Kimbo. Alfredo Pascual, nakikita ko, pwede po siya sa CHED. Pero pwede rin naman po siya dito sa Department of Education, no? Yan. Ito po yung mga rumored na mga politiko o mga pangalan na nababanggit, no, para diyan sa Department of Education. Okay. Now, ito po ay inoffer na po kay Kimbo, no? A summa cum laude graduate from the UP School of Economics. Ang nag-offer po dito ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Yan. Kaya lang dinikline po ito. Tinurn down po ito ni Kimbo dahil nga po napapabalita po na tatakbo ito bilang mayor ng Marikina City. Okay? Sa 2025 polls. Si Angara naman, hindi na po siya eligible for the election since second consecutive term na niya as senator. 12 years na po siya dyan. So, pwedeng posible na magpa-appoint na lang siya bilang cabinet secretary kung wala po siyang plano na tumakbo bilang congressman dyan sa Aurora. Okay? Ito po si Sani Angara, 51 years old na po ito, no? Talagang nagtapos po yan ng law degree diyan sa UP at pumasa naman po yan, so abogado po yan. Ang kanyang amain na si Edgardo Angara, nasabi ko na nga sa inyo, patay na po ito, yung late former Senator Edgardo Angara. Siya po ay naging 15th president from 1981 to 1987. So from Marcos regime to Aquino regime, no? Si Pascual naman po, hindi po si Piolo, si Alfredo Pascual, siya po ay rumored contender, no? Para doon sa post rin ng DepEd Secretary. Siya po naman ay 20th president, katulad po nga ng nasabi natin, no? 2 beses po siya, no? From 2011 to 2017, 6 na taon po yan. Kasi ang termino po ng UP president ay 6 na taon. Siya po ay naging alumni regent. Alumnus po si Pascual, no? Actually, 3 naman silang alumnus, no? Alumni po sila ng UP, no? Ito, naging alumni regent din ng University of the Philippines si Pascual from 2009 to 2011 bago po siya naging presidente ng University of the Philippines. Yung undergraduate po ni Pascual, chemistry pala to, no? Chemist pala ito, no? Chemist, okay? Ng UP Diliman noong 1969, tapos nag-master's degree diyan sa UP rin, Business Administration, no, in 1972. So kaya naman talagang UP ito. Si Duterte naman, no, si Vice President Sara Duterte na pinapaniwalaan ng iba na tatakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2018 ay nag-resign sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos noong June 19, no? Wala naman po siyang binigay na eksaktong rason, pero sabi niya, ang rason niya ay hindi ito rason ng kahinaan, kundi talagang tunay na pagkalinga sa mga kaguruhan at mga estudyante ng Pilipinas. Yan. Okay? Pero sabi, pero sinabi ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ni pangalawang Pangulo Sara Duterte na tumiwalag sa kanyang kabinete, no? So, after nun, nag-media appearance si Vice President Sara Duterte at in-announce nga ang resignation niya. Tapos sabi niya, ang pag-alis niya sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi hudyat ng kahinaan, but ito ay talagang sandalan ng mga kaguruhan at estudyante, no? Talaga meron siyang pagkalinga sa kanila. Okay? So yun po yun, no? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Sa tingin niyo po ba kung sino po ba ang karapat-dapat na maging DepEd Secretary? Mag-comment lang po kayo dyan para malaman natin ang inyong mga suwestyon. Maraming salamat po guys. God bless you all.